Good. Thank you, Sister Jessa. Hallelujah. So, before we sit down, let's pray. Hallelujah, Lord. Aming Santa Apo, once again, Lord, we thank you for this opportunity to come into your presence, O God, to feel your presence, Lord, to magnify your holy name, to bring ourselves, to bring our worship, to bring our offerings, O God. Lord, you have said in your word that you will never fail to fulfill what you have promised to those who would give time to you, who would give honor to you, O God. And here are your people, Lord. We come as we are, and we come with our needs, Lord. Father, we will not come out of this place the same again, but Lord, you are going to do something great in our lives, O God. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ating nandito sa hall. Praise the Lord. Sige, kuray-ripos tayo lang karipos niya. All around. Hallelujah. May entrance, may exit. Praise God. So, praise the Lord. Even yung mga nandun sa nanonood sa ating online. It's a great privilege to serve the Lord. Kaya kung nakaka-day off kayo, kahit Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, come and join us every day po na open ang ating church. That's why we are so privileged kasi wala tayong pwedeng irarason sa ating Panginoon na wala tayong day off or weekdays ang day off natin. We are open from Monday to Friday, 2 to 4, 2 to 3:30 in the afternoon. Full day po tayo sa Saturday at saka sa Sunday. So, you come if nagdi-day off po kayo para may kasama ang mga kapatid natin dito. Amen. So, ang pag-aaralan po natin sa hapon ito is about the declaration of Jesus. Ano? Jesus' declaration of blessedness. It's you know kasi ang paglilingkod sa ating Panginoon ay isang pribilehyo at hindi po nasasayang at hindi po nakakalugi. Amen? Maaaring sinasabi natin, sayang, ng oras na sayang, meron pa akong inumit, sayang. Diba? 1.5 hour lang ito at sa 1.5 hour mo na pagkikinig sa salita ng sa pagdalo mo sa serbisyo natin ngayon ay meron gagawin ng Panginoon na napakalaki. Amen? You know what we have said? We are heaven-bound. Yes, we are heaven-bound. And we are looking for that city na hindi gawa ng tao, na hindi dito sa mundo. We are looking at that heavenly city na inihanda ng ating Panginoon. Pero while we are still going there, God is blessing us here on earth also. Amen? Hindi niya pababayaan na tayo na naglilingkod sa Kanya ay mapapariwara or hindi magiging maayos ang ating buhay. That's why Jesus declared His blessings starting from Matthew chapter 5 verse 3. Ito yung sinasabi natin na the Beatitudes or blessedness. Okay? Si Jesus mismo ang nag-declare nito. Siya mismo ang nagsabi. At unahin natin sa verse 3, sabi niya, God blesses those who realize their need for Him, for the kingdom of heaven is given to them. Pinagpala ang mga tao na umaamin, sabi niya sa Tagalog, pinagpala ang mga taong umaamin may pagkukulang sila or umaamin na kailangan nila ang ating Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, yung kilalanin natin siya sa Kanya. Kilalanin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. Yun yung gusto ng Panginoon na awatan tayo isuna, kas manlubot ka mangisalakan tayo, bigbigan tayo isuna, kas may sangaari. Yan po ang gusto ng ating Panginoon na gawin natin. And if we do that, hindi lang natin gagawin yan, and then that's it. Mayroong pagpapala, sabi niya, God bless us, pinagpapala ng Panginoon ang mga tao na nakaka-realize na kailangan nila ang Diyos sa kanilang buhay dahil ang kaharian ng langit ay para sa kanila. So ipagpatuloy po natin na bigyan ng puwang ang ating Panginoon sa ating puso. Ipagpatuloy po natin na bigyan siya ng panahon sa ating buhay. Kasi aanin nga naman natin ang ating buhay, kaya kasabi ng salita din ng Panginoon, what will you benefit even if you gain the whole world, kahit na sa'yo na ang buong kayamanan ng mundo, pero ang kapalit naman, kaluluwa mo na pupunta sa impyerno. Yun po ang isang kailangan maintindihan natin sa buhay natin ito.
na sa mundong ito maraming ang tao hinahabol niya ang pera, ang tao hinahabol niya ang kayamanan. Pero aanhin mo nga naman ang kayamanan kung yung kaluluwa mo naman ay pupunta sa impyerno. Hindi ka pwedeng pumunta, at saka hindi yung mga pupunta sa impyerno, hindi sila naka-Gucci bag, hindi sila naka-Chanel, hindi sila, ano ba yung mga mamahaling brands, Hermes. O, ipapanag dyan impyerno, kung na rin siya, nakaalas na diamond, gold. Di ba, ka nag-impyerno nga natin tas, kung kunatay ni Chay. Magpupuurang na dyan impyerno magnarod, di ba? Nasusunog. Kaya, ganito, kaya puspusan ang pagpapaalala natin sa salita ng Panginoon. Why? God doesn't want you to be there. God wants each and every one of us whom God created in His image and likeness to be in heaven. Iso nga, huwag tayong magalit o huwag tayong mainis kapag ano ba naman yan? Yan na naman ang mensahe o kaya ano ba naman yung salita ng Panginoon na yan? Ito ang ito yung instruction bago tayo makapunta sa kaharian ng Diyos. Alam niyo kung bakit nasira yung mga tao nung panahon ni Noah? Kasi nakikita ng Panginoon yung kasamaan ng mga tao during that time. Kaya sabi niya kay Noah, gumawa ka ng bangka. At sabihan mo yung mga tao na pumasok sa bangka na yan para sila ay mailigtas. Kasi magpapadala ako ng ulan. Magpapaulan ako ng maraming tubig. At kung hindi sila papasok sa barko na yan, ipapagawa ko sa iyo, mamamatay sila. Pero ano ang ginawa ng mga tao? Pinagtawanan nila si Noah. Sabi nila, ay, loko-loko naman pala itong Noe na ito. Parang sira ulo. Sinasabi niya na mamamatay daw tayo kung hindi tayo papasok sa barko. Hindi nila pinaniwalaan ang salita ng Diyos. And you know, whatever God had said in His Word, mangyayari. Nangyari nga after all the effort of Noah to propagate and to warn the people, ayan, pinagtawanan ng tao si Noah. Ano ang nangyari? Umulan nga at nabaha. Buong mundo ay pinasok ng tubig. Sino lang ang nailigtas? Yung pumasok lang sa barko, pamilya ni Noah, yung asawa niya, yung mga anak niya, at yung mga asawa ng kanyang mga anak, at yung mga hayop, buti niya pa yung mga hayop, masunurin. Kaya doon sa Noah's Ark, kung hindi pa po kayo nakapunta, it is a replica of the Noah's Ark in the Bible. Kaya may mga hayop din doon na nandun sa bungad ng pintuan ng Noah, ay ng barko. Okay? So ganyan po ang nangyari. At alam niyo po, ganun din ang sabi ng Panginoon. In the last days, it will just be like the days of Noah. Na kung saan kahit na preach ang salita ng Panginoon, ang mga tao pinagtatawanan nila ang salita ng Diyos. Akala nila hindi totoo. Adula amin din tayo, nagbayat i-agpiyat, itinupong kunada, katawaan dali sa umi ang po Diyos. But ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ganyan din masisira ang mundo. Masisira din sila kung hindi tayo manunumbalik o magbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, mapalad ang mga tao na kikilala na walang saysay ang kanilang buhay at kailangan nila ang ating Panginoon. Amen? Sa kanila nakalaan ang kaharian ng Diyos sa langit. Okay? So yan po ang una. Another one, ano ang second? In verse 4. Ano ang nakalagay? God blesses those who mourn for they will be comforted. Pinagpala ang mga naghihinagpis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Ano itong mourning na ito? Ibig sabihin, you are really coming into the presence of the Lord na sinasabi mo na, Lord, hindi ko kayang mabuhay. Lord, na walang saysay ang buhay ko kung wala ka sa akin. Have your way, Panginoon. Lord, hawakan mo ang buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkakasala ko. Naghihinagpis tayo dahil sa ating mga pagkakamali, naghihinagpis tayo kasi nasaktan natin ang Panginoon. Naghihinagpis tayo kasi na-offend natin ang Panginoon. Naghihinagpis tayo kasi natalikuran mo ang Panginoon. Di ba ganun din ang feeling natin kapag kunwari, ngayon na adults na tayo lahat, at iisipin mo kung paano mo trinato ang magulang mo ng kabataan mo. Ako, natatanda ko, dinadamigan ko sila Talagang may ikutos lang ng konti, pampog yung paa ko sa para akong biganti.
Tapos, I talk back. Pinapagalitan ako, sinusurban ako. Pero nung naging Kristiyano na ako at naalala ko yung kung gaano ko sila tinatrato, nagsisisi yung feeling ko, sana hindi ko ginawa. Sana niyakap ko yung mama ko, lalo-lalo na nung namatay na yung mama ko. Sana nagawa ko yakapin ang mama ko. Sana natimplahan ko siya ng kape. Sana. May mga sana. Pero wala tayong magagawa. Wala na, din ako. Kaya totoo din yung proverb ng mundo. Sabi niya, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Diba? Pero what we can do now is to regret and to repent. You mourn for the past life that you have wasted. Lord, yung buhay ko noon, sinayang ko. Huwag mo hayaan, Panginoon, na sayangin kong muli ang buhay na ibinigay mo. Gamitin mo ako, Panginoon. Amen? At ano ang sabi ng Panginoon dyan? They will be comforted. The Lord will lift them up. And the Lord will be their God. Amen? Yan po ang isang bentahe ng pagiging anak ng Diyos. Kung mananampalataya po tayo sa Panginoon, ano man yung mga bagay ng pinagsisihan natin, palalakasin tayo ng Panginoon at gagamitin niya tayo. Amen? Hallelujah. May mga, yung mga mahal nyo sa buhay, it's time to let them know that you love them. Amen? Hindi pa, kung nakikita ko naman, mostly tagalolans kayo. Walang problema sa inyo ang pag-I love you. Walang problema sa inyo yung mga paghahag. Kasi kaming mga Cordillerans, yan ang struggle namin. Kasi, ay sus, kadakalan ng problema ka namin dahil lagi magati I love you. Oh, it's very hard for us to do that. Pero nowadays, yung ngayon na, dahil nakikihalubilo ng mga kabataan sa different races, natututo silang mag-I love you, natututo na silang mag-nag-hug. Pati na din kami, marunong na kami mag-hug. Pero growing up, habang kami po ay lumalaki, pinakamahirap na gagawin namin yan. Pagbuhatin mo na kami ng mga bato at ano okay lang. Pero yung sabihin na, you go and say I love you to your parents or to your loved ones or sa kapatid mo, ay hindi, mahirap namin gawin. Kaya meron one time, merong nag-minister dito. Nung nandun pa kami doon sa first na church natin dito sa, dyan lang sa may tabi dyan. Eh may nag-minister na isang pastor, sabi niya, ang Christmas gift ko sa inyo, hindi pa uso ang cellphone. Kung tatawag kami sa Pilipinas, pipila kami doon sa phone booth, yung hinulugan ng coins. Oh, sabi niya, ang Christmas gift ko sa inyo ay, pangbili ng calling card, kasi pwede yung card ang ilagay doon. Calling card, tapos tawagan niyo ang magulang niyo, sabihin niyo, I love you. Yun lang, sasabihin niyo. Hindi siyempre, obedient, kasi alagad ng Panginoon niya, ginagamit ng Panginoon ang alagad niya para sabihin kung ano ang gusto niyang gawin ng mga tao. So dahil mahal natin ang Panginoon at gusto natin maglingkod sa Panginoon, tinupad namin, sinunod namin. So nagpunta ang pila, kanya-kanyang pila ng phone booth kami doon sa baba, doon sa tabi-tabi ng kalsada. Nung naihulog ko na yun sa akin, kwento ako ng kwento, pinapaikot-ikot ko ang mga bagay-bagay kasi ngayon hindi ko masabi ang I love you. Sabi na ng machine, sabi niya, you have 15 seconds for this call. Sabi niya, hindi ko pa rin masabi. Tapos, 10, 9, 8, 7, 6, hindi ko pa rin masabi. 5, 4, 3, Mama, I love you. Toot, 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 toot. Tamang-tamang natapos. Pag I love you ko, natapos ka agad. Pero alam niyo nung nasabi ko, ay, parang hinang-hina ako. Wala akong inalisan ng buto-buto. Talagang kumapit pa ako doon sa ulang. Ay, naku, nasabi ko, sa wakas, yung word na I love you. But you know, kung bakit mahirap sa amin, lumaki kami sa East, lumaki kami na to the culture na we do not need to say I love you. Kasi kapag kunwari, kapatid mo ako, automatic mahal ka. Hindi ko na kailangan sabihin na I love you mana, I love you kuya. Automatic na mahal kita. O kaya yung mama ko, yung mga magulang, dahil anak nila, automatic na mahal na nila. Parang hindi na kailangan mag-I love you pa. Kasi automatic na dapat alam mo na mahal ka nila, parang gano'n. So hindi kami used na nagsasabi ng I love you. Pero kayo yung first time na yun, ay, wala akong nalisan ng buto sa aking katawan. Pero you know, kinabukasan, tumawag yung pamangkin ko, sabi niya, anong sinabi mo kay Lola? Sabi niya, anong sinabi mo kay Lola kagabi? Sabi niya, galit siya.
Sabi ko, bakit? Umiyak siya ng magdamag. Ay, doon ko napagtanto, hindi niya alam na mahal ko siya. Kasi kung alam niya, hindi siya iiyak, di ba? Kung alam niya sana, parang, alam ko na yan, parang ganun. Pero the mere fact that she cried the whole night, dahil lang sa narinig niyang I love you, ay napagtanto ko, hindi pala nila alam na mahal namin sila. Kaya kailangang sabihin, I love you. Amen? Kaya yan po kailangan natin i-express habang nandito pa sila. Habang buhay pa, kung buhay pa man sila, we express our love. Amen? We express our care unto them. Kaya, dahil nandito ako nung namatay yung nanay ko, at ang parang guilt ko is, hindi ko man lang natulahan ng kami, hindi ko man lang nalutuan. Sana, buti pa yung mga kapatid ko, they had the chance na palipuan siya nung nagkasakit siya, they had the chance na palitan yung diaper niya. Ako kasi nandito ako, parang yung guilt feelings ko pa is patong-patong na, sana, hindi ko man lang ganito sana. Kaya ang ginagawa ko na lang ngayon, lumabawi ako sa tatay ko. Yung hindi ko nagawa kay nanay ko, I'll make sure na magagawa ko sa tatay ko. Kasi we do not hold time, hindi natin hawak ang buhay. Anytime the Lord will be taking my father also. Amen? Kaya para walang regrets at walang namang sayang, sana ganito, para wala yun, gawin na natin habang may pagkakataon tayo. Amen? Pero syempre, kailangan ng wisdom. Okay? So, ganyan po. Kasi may mga magulang din naman na hindi pare-pareho. Pero kung may mga magulang na sometimes hindi nakakaintindi o parang medyo abusive, let's pray for them. Kasi tinawag ka na ng Panginoon, pinakilala, ginawa ka niyang anak ng Panginoon para ipanalangin mo ang magulang mo, ang mga kapatid mo, at ang pamilya mo. At ano ang sabi niya? God blesses those who mourn, those who cry out to the Lord, to depend on God. Na yung magsasabi, Lord, hindi ko kayang baguhin ang magulang ko, Panginoon, hindi ko kaya, Panginoon, yung ginagawa ng mga tao sa paligid ko. But I come to you, Lord, I come to you. And the Lord will comfort us. Amen. Another thing, in verse 5, ano ang sabi niya dito? God blesses those who are gentle and lowly. Ang sabi niya dyan, God blesses those who are gentle and lowly, for the whole earth will belong to them. Ano ang sabi niya sa Tagalog? Pinagpala ang mga taong mapagpakumbaba, sapagkat sila ang magmamana sa buong daigdig. Ay, sila ba yung maiiwan dito na magmamayari ng mundo? Hindi. Ibig sabihin, magmamana ng buong daigdig. Ang ibig sabihin nito, while we humble ourselves as we live our lives here on earth, the blessings of God, the things that God has created in this world will belong to you. Yung pagpapala ng Panginoon, yung pangangailangan mo habang nabubuhay ka dito sa mundo ito, ay ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi po yung kapag darating na sila tayo yung maiiwan, mamanahin natin ang buong mundo. Hindi po yan ang ibig sabihin niya. Okay? Ang ibig sabihin nito, habang tayo po ay nagpapakumbaba sa ating Panginoon, yung pangangailangan natin ay tutugunan ng ating Diyos. Amen? Kaya napakaganda pong maglingkod sa Panginoon kasi wala tayong kapasidad na i-sustain ang ating mga buhay. Wala tayong kapasidad na i-sustain or i-maintain ang mga material things na kailangan natin. Pero ano ang pangako ng Panginoon? In Matthew 6:33, ano yun? Sabi niya doon, seek first the kingdom of heaven. Hanapin muna natin. Seek first. I-prioritize muna natin ang kaharian ng Panginoon. Kaya yan. We prioritize the kingdom of God by coming into His presence every now and then na pinapalabas tayo ng Panginoon. Habang meron pang pagkakataon. Kasi alam nyo, may mga lugar kaya na hindi pwedeng magbasa ng Bible. May mga lugar na ipinagbabawal or isang krimen ang pagbubuklat ng Bible or pagkikinig or pagkakaroon ng Bible study. Bawal sa kanila o kagaya ng isang kapatid natin na nasa Qatar, wala siyang day off doon. Siyempre, Middle East yun. What do you expect kung nasa Middle East? Hindi pwede ang mga Bible, hindi pwede ang gawain ng Panginoon doon. Patago ang ginagawa ng mga, kung meron man, patago. It's parang hidden church ang ginagawa, underground church.
Hindi pwedeng kagaya nito na free tayo na magpuri sa ating Panginoon. Ano? Sa ibang lugar, hindi pwede talagang patago ang ginagawa nila. Kaya buti na lang may online. Ano? Kaya yung kapatid natin, laging nag-o-online. Tapos dahil sa pakikinig niya, pati yung pag-e-exhort ng tithes and offerings, napapakinggan niya siyempre. God, touch her. Nagpapadala siya ng kanyang tithes and offerings. Of course, kasi wala tayong church doon sa Qatar. So kung saan siya kumakain ng kanyang spiritual life, spiritual food, kaya pinapadala po niya dito ang kanyang tithes and offerings. Pati ang mga exhortation na mga kung ano ang ina-exhort natin, kagaya ng mission sa Laos, ayan, nagpadala din siya, ito po pastora, tulong ko din po, support ako din po sa mission sa Laos. So walang imposible sa Panginoon. Sa mga taong gustong maglingkod, meron at meron paraan. Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Amen? So, talagang kung gusto mong maglingkod, you will find time, you will put effort to go and meet the Lord. Amen? Kasi sabi niya, ang nagpapakumbaba, sabi niya, for the whole world, earth will belong to them. Blessed are the humble ones. Okay? Yung mga nagpapakumbaba ay pinagpapala ng ating Panginoon. Kaya yan po ang isang susi. Para po tayo pagpalain ng Panginoon, kailangan po sana tayo mamuhay ng may pagpapakumbaba. Amen? At ano ang pangako ng Diyos sa mga nagpapakumbaba? Those who will humble themselves before the Lord, they will be lifted up. Pero yung mapagmataas, anong sabi ng Panginoon? Pride comes before destruction. Kapag mapagmataas tayo, paano ba ang pagiging mapagmataas, Pastora? Yung po bang laging nakasinghal na, ang yaman-yaman ko, ay ganito ang sasakyan ko, ay Hong Kong with love. Maparamag, niya. Yun lang ba ang masatawag na mapagmataas? Opo, mapagmataas talaga yung gano'n. Pero sometimes may, ano yung tawag nila? Humble pride. Alam niyo yung humble pride? Parang lang, pero parang humble, pero pasimple na mayabang din. Okay? At ano pang isang klase ng pagmamataas? Yung hindi natin binibigyan ng puwang ang Diyos. You know, when we do not acknowledge that we need God, that is pride. When we do not acknowledge and we do not give time to the Lord, alam niyo, that is pride in disguise. Baka akala natin, hindi, alam naman ni Lord ang puso ko. Yes, alam ni Lord ang puso mo. Pero alam din ni Lord na meron kang panahon, pero hindi natin ginagamit sa ating Diyos. So, ano ang sabi niya doon? Pride comes before destruction. Pride muna, magmamataas muna tayo sa Panginoon. Tsaka darating ang kasiraan. Kaya bago pa man dumating ang kasiraan, let us humble ourselves before the Lord. Okay? Ano pa? In verse 6, ano ang sabi niya dyan? God blesses those who are hungry and thirsty for justice, for they will receive it in full. Blessed are those, in other version, in NIV, sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Pinagpapala ang mga taong labis na naghahangad na tuparin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Ito yung gusto ng Panginoon, yung bigyan na, ano ba itatagalog? Yung may paghahangad tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung excited tayo, yung gustong-gusto nating ipatupad ang salita ng Diyos. Kaya yan, mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom para gawin ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. And ano ang sabi niya dyan? And they will have in full. At sila ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya yan ang gusto ng Panginoon na kailangan po na maging gutom ba tayo? Gutom tayo at uhaw tayo sa presensya ng Panginoon. Gutom, alam niyo kapag gutom ka sa presensya ng Panginoon, it will lead you to worship God. Yung gusto mo, Lord, gusto kong maranasan ang pagkilos mo, and then later, hallelujah, Lord, hindi mo namamalayan, umaawit ka ng papuri sa Panginoon. Dahil alam niyo, ang pagpupuri po sa Diyos, pinapababa niya ang presensya ng Lord. The Lord inhabits the praises of His people. Kaya yan,
Kapag umaawit ang mga anak ng Diyos, bumababa ang presensya ng Panginoon. At alam niyo, kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, merong pagpapala. Kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, merong katugunan sa mga panalangin natin. Kapag bumaba ang presensya ng Panginoon, merong pagpapala, kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, at kagalingan mula sa mga sakit. Okay? Kasi the presence of the Lord is so powerful. Amen? Kaya may joke sila na kapag medyo yung boses nagkagewang-gewang, napunta sa north, south, west, and east, bibilisin daw ni Lord na bababa. Kapag nasisilang ang mga boses, dali-dali daw bababa na si Lord para hindi na mahaba ang pag-awit ng mga gumigewang ang mga boses nila. Joke lang naman yun. Pero kahit anong klase ng boses natin, as long as ang pagkanta mo o pag-awit mo ay papuri sa Diyos, yan ay nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? Hindi naman kasi lahat ay gifted. Amen? Pero it can improve. You know, it can improve. Alam niyo ang mga singers natin, according to their testimonies, yung mga singers natin, yung mga gospel singers natin, na silang-silang din nila noon. Sila noon. No? Hindi naman pagkahawak ng microphone golden voice na kaagad. Hindi. Dumaan din sila sa pagkasilang-silang o kaya gumewang-gewang din yung kanilang mga boses. But you know their desire. Dahil sa desire na magpuri sa Panginoon at dahil na din sa kapag-practice, ayan, nahasa yung kanilang mga boses. Kaya sila po ay ginagamit ng Panginoon para awitin ang mga awiting makalangit. So may pag-asa. Amen? May pag-asa sa lahat ng boses, pero after all na nagawa mo na ang lahat-lahat at gumigewang-gewang pa rin, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi in the Lord, that voice will be a golden voice. It may not be golden to the people of the world, pero kung gagawin natin bilang pagpupuri sa Panginoon, that will turn out to be a golden voice. Amen? Okay, so ganyan po mga kapatid. So, as we thirst and hunger for righteousness para gawin ang kalooban ng ating Panginoon, the Lord will bless us. Ayan. Another thing na makikita natin, in verse 7, ano naman ang nakasulat dyan? Okay? Sabi niya, God blesses those who are merciful, for they will be shown mercy. Mapalad, pagpapalain, pinagpala ang mga tao na mahabagin sapagkat kahabagan din sila ng Diyos. Okay? God blesses those, being merciful is a gift. One of the gifts na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Because sabi niya, somewhere in the book of Romans, if your gift is showing mercy, then show mercy. Sabi niya doon. So ang pagiging mahabagin ay isang pribilehiyo na pwede natin gawin bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Sino ba ang kakaawaan natin, Pastora? Yung lang bang yung mga beggar ba? Kasi yan din ang alam natin noon is kapag nagbibigay ka sa mga pulubi, akala mo yun na yung sukatan para tayo po ay pumunta sa langit. Kaya yan, mga tao nagbibigay, hindi po masama na magbigay sa pulubi, okay? Pero hindi po yan ang sukatan para tayo po ay pumunta sa langit. Amen? Because we are saved through faith sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoon. Because Jesus is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Christ. At alam po natin na ang faith ay kailangan pong may action. Okay? At ang action ng faith ay hindi lamang yung pagbibigay sa mga tulubi, kundi pagtupad sa lahat ng bilin po ng ating Panginoon. At ang gusto ng Panginoon na kaawaan natin right at this time ay ang mga tao na walang Kristo sa kanilang buhay. Kailangan nating ibahagi. Ano ang isi-share mo sa mga taong walang Kristo? Ano ang isi-share mo sa mga tao na nawawala sa landas? Ano ang isi-share mo sa mga tao na nanlulupaypay? Ano ang isi-share mo sa mga tao na nadidepress, na o-oppress, na frustrate? Kaya maraming nagpapakamatay. Okay? Ano ang isi-share natin sa kanila? Yung love of God. Because kung malalaman nila na mahal sila ng Diyos, yung balak nilang pagpapakamatay, people will commit suicide. It's because of they feel unloved. Akala niyo nagmamahal sa akin, patayin ko na lang ang sarili ko, o kaya wala akong pera, wala nang saysay ang buhay ko, lulundag na lang ako.
O kaya ganito ang buhay ko, napakadilim ng nakaraan ko, parang walang pag-asa, outcast ako sa lipunan dahil sa aking mga nagawa. Ayan yan, we are ministering to jails every day to tell them that Jesus loves them. Na hindi porke nakapatay sila, hindi porke nakapang-rape sila o nang-molesta sila, hindi porke nagnakaw sila, hindi porke nang-scam sila, yun na yung buhay nila. Hindi po. We minister to them to tell them that there is a change kung lalapit sila sa ating Panginoon. Yung buhay nila na nagkagewang-gewang, nagkagulo-gulo dahil sa mga maling desisyon na kanilang ginawa. Dahil ibinabahagi natin ang salita ng Diyos, ayan, nagkakaroon po ng liwanag. Kasi ang tao kapag nagkamali, iisip, mali na ang buhay ko, mamaliin ko pa, palalunod pa, karkarot, punadaan. Karena nagkamali ako kayo maglaon, sige. Dadaulog maglaon na. Nada. It's because they do not see hope. But if people will be merciful enough to tell them, kapsa halika punta tayo sa church, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Halika kapatid, ipanalangin kita. Yung problema mo, itulog natin sa Panginoon. Naghihintay lang sila ng mga tao. Hinihintay ng mga taong ito, tayo na nananampalataya para ibigay sa kanila at ipadama sa kanila ang habag ng Panginoon. Kaya, inuna tayo ng Diyos na pagpalain, na iniligtas para tayo ay magiging instrumento niya para ipalaganap ang kanyang kabutihan at mga salita. Amen? Kaya sabi niya, pinagpala ang mga taong mahabagin. Kung tayo po ay may habag, may awa sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon at mag-i-evangelize tayo, aakalin natin sila sa presensya ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Mararanasan ko din ang habag ng ating Panginoon. Kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. If you have shown mercy, yun din ang aanihin mo sa ating Panginoon. There will come a time na kailangan mo din ng habag ng Panginoon. And dahil nagtanim ka ng habag para sa kapwa mo, nagtanim ka ng awa para sa kapwa mo, aanihin mo din yan sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Another thing in verse 8, tingnan nga natin ang verse 8. Okay? Verse 8, God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. Pagpapalain ng Panginoon ang mga busilak ang kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na makaka-face-to-face nila ang Panginoon. Ibig sabihin, they will be near the heart of the Lord at kung anuman ang kanilang hihilingin, ibibigay ng Diyos. Makakamta nila ang kapayapaan, kagalakan, even in the midst of the storm. Kahapon, signal number 10, ang lakas ng hangin. Kukunti lang yung mga nag-day off kasi talagang mataapang din sila. Yung iba, nag-stay out na sa gabi bago pa ma-declare ang Typhoon 8. Typhoon 8, lumabas na sila kasi alam nila, kapag na-declare na ang Typhoon 8, hindi na sila pwedeng lumabas. Kaya inunahan na nila yung Typhoon 8 na dumating. Kaya yun, kukunti lang kami kahapon, but we praise the Lord dahil ang dami pa rin natin mga kapatiran na nanood sa online. Kaya may paraan pa rin para hindi natin ma-miss. Even mga offering natin, hindi porke sa online ka nanonood, excuse ka sa offering. Hindi po. Kung gusto mong kumplituhin ang paglilingkod mo sa Panginoon, kung naintindihan natin ang pagbibigay at paglilingkod sa Diyos, kahit online, mag-o-offering ka, ilalagay mo sa envelope. Ilagay mo, isigpit mo, i-Bible mo, tapos mabudod ka nga mangkot. Yes. Para may takot ka na galawin. Kapag inilagay mo na, isiniksik mo na sa Bible mo, Lord, ibibigay ko ito kung mag-day off ako. You will have that fear of the Lord na huwag mong gagamitin. Dahil inilagay mo na para sa Panginoon. Amen? Kaya ganyan po ang paglilingkod. Kahit hindi ka makalabas, kahit may balakid, may mga bagyo, you will continue to obey what God has said for us or has declared for us to do as we continue to serve the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya yan, nung nag-pandemic, alam niyo ba nung pandemic, maraming mga churches ang nagsara. Kasi hindi nila kaya ang rental. Of course, kung walang church, di ba ipinagbawal ang gathering? Kung walang mag-gather na tao, walang mag-o-offering. Kung walang mag-o-offering, walang magpambayad ng rental ng churches. So dahil matagal na
No face-to-face noon. Ay, maraming mga full gospel churches ang nag-close ng churches nila. But you know, it is by God's miracle, none of our churches po ang na-close. Pati yung mga outreaches natin, hindi po na-close ang mga outreaches natin. Saan nang galing, Pastora? Hindi, wala namang nag-gather. Dahil naitanim ang salita ng Diyos at naintindihan ng bawat isa. Every time pinapadala nila, nauso ang WeChat, Alipay. Kaya yan, pati offering nila, Pastora, nag-online po ako, ito po yung offering ko nasa WeChat po, $50. Pastora, yung tithes ko po nasa WeChat nyo. Yan, iniipon-ipon namin sa WeChat. O kaya kung hindi sa WeChat, is idadaan ng mga employer nila. Ano? Sasabihin nila, sir, pwede po bang pakidaan mo sa church namin to, sasaluhin ng pastora ko sa kalsada. Kaya ang ginagawa ng mga employer, syempre hindi pwede na mag-face-to-face, hindi. Kasi talaga ang virus noon. Kaya ang ginagawa, ino-open lang ng employer ng konting-konting siwang ng bintana ng kotse. Ilalabas doon yung red packet envelope. Kukunin. Doon po tayo nag-survive. Why? Fear of the Lord. You will know the truth and the truth will set you free. Kung naalaman mo na ang katotohanan, mabuteng ka nga mang salumasin, mabuteng ka nga haan mo mang kanan. That's why even if we do not come really to gather in the literal building na church, nandun sa puso mo, that it is a part of your service to the Lord to give what is due to Him. Kaya yan, kahit na hindi kayo nakapunta kahapon, double ang offering ninyo sa next Sunday na bababa kayo. Yung mga nag-online kahapon na nanonood ngayon, doble ang offering ninyo. Yung offering ninyo kahapon at yung offering ninyo sa Sunday na kung saan lalabas kayo. Okay? Para hindi tayo excuse. Kasi God had covered us from the typhoon. It's but proper to give praise to the Lord. Amen? Okay, so sabi niya, God blesses those whose hearts are pure. Yung silak ang puso. May problema man o wala, nagpupuri pa rin sa Panginoon. Hindi niya tinatalikuran ang Diyos. Amen. Ano pa? In verse 9, tignan nga natin ang verse 9. Okay, sabi niya, God blesses those who work for peace. Oh, God blesses those who work for peace, for they will be called the children of God. Yan. Tayo po ay mga peacemakers, pinagpala ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan sapagkat ituturing silang mga anak ng Diyos. Yan. Kaya wala pong Kristiyanong palaaway. Kung noon ay palaaway tayo, ngayon na po, tayo na po ay mga peacemakers. Hallelujah. Kung noon is, sabunutan mo, gano'n, no? Eh ngayon, kapag may nagkaaway, hindi tama yan. Halika, mag-usap kayo, ng sinisinan. Kaya halika, ipanalangin natin. Ganun na po ang buhay natin. Kung noon tabi tayo, marites tayo, kas ka na chismosa tayo. Ngayon na po ay hindi na po. Amen? Sabi niya, mapala, pinagpapala ng Panginoon ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan. Kaya kung may kaibigan ka, inaaway niya ang kanyang pamilya o kaya inaaway niya ang mga kaibigan niya, huwag na natin susulat. Huwag mo nang sabihin, sige pa, i-post mo sa social media para mapahiya sila, sige, para maibabai. Wala tayo i-check. No. Ang gawin natin, ay sister, mas maganda kung alisin mo yung pinost mo doon sa Facebook mo kasi hindi maganda. That's why we advise you as your pastors, as your ate, mga kapatid ninyo dito sa church, mga lingkod ng Panginoon, we advise you, do not post your problems and struggles in Facebook. Bakit? Ay, pag gagawin po ng demonyo yan. Tignan mo kung Bible verse ang pinost mo, nilalangaw, walang magla-likes, walang magko-comment. Pero kung sinabi mo, ay, balasubas ka kung namitchay. Nagano pati dyan ka, ano ba nga mga ka-close? Mag-comment. Diba? True ba? True. Patamsak nga sa online kung true. True. Pati yung hindi concerned sa'yo noon, ay, nag-comment na sila bigla. Bakit? Kasi yun ang gusto
ng demonyo yung mga negative things, yung magiging pagmumulan ng away. Kasi gusto niya pag-away-awayin ang mga tao. Gusto niya nasirain ang lahat ng relasyon. Kaya ngayon po, dahil Kristiyano na po tayo, nananampalataya tayo sa Panginoon, it's no longer we no longer post our problems in our Facebook. We give it to the Lord. Lord, isumbong mo kay Lord, huwag kay Tulfo. Kasi mayroon yung panahon na isumbong mo kay Tulfo, puro na lang isumbong natin kay Tulfo. Kasi nga naman, nakikita natin kasi yung action ni Senator Tulfo noon. Pero, sumbong natin kay Lord. Mas magaling si Lord na mag-solve ng ating mga problema. Kung inagrabyado tayo, Lord, inagrabyado ako ni Amo, hindi binigay yung claims ko, Lord, pero Panginoon, dinudulog ko siya sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Ibibigay niya at hindi. Praise the Lord. Hallelujah. Mas maganda yung ganun na attitude na i-develop natin na attitude ng ating puso. Kasi the Lord had promised also that siya ang magtatanggol sa atin kung tayo po ay inaagrabyado or tayo po ay niloloko ng tao. Amen. So, blessed are those, pinagpala ang mga peacemakers. So, wala na po sanang nag-aaway-aaway or tayo yung pinagsisimulan ng away ng mga ibang tao. Okay? Ang gagawin natin instead, ang gagawin natin ay kung maging maging agent of peace tayo para magkasundo ang mga tao at mapapapurihan ang ating Panginoon. Ano pa? In verse 10, anong sabi niya? God blesses those who are persecuted because they live for God, for the kingdom of heaven is theirs. So you see, mapalad ang mga tao na inuusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Kung napo-persecute tayo dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay, the kingdom of heaven is yours. Amen? Pagtagumpayan mo, wag kang matakot. Walang magagawa ang tao sa iyo. Greater is God that is in you than he that is in the world. Amen? Mas makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya kung kinukutya tayo o inuusig tayo, inaaway tayo, itatakwil tayo ng ating pamilya o yung asawa mo, tinithreaten ka na hihiwalay ka o kaya, hihiwalayan kita kung magiging born again ka or magiging Kristiyano ka, mag-agsinatan ba ka? Kung ano, ay mag-serbi ka din. Amen, huwag kang matakot. Hindi ka rin niya hihiwalayan kasi may pera ka. Ikaw ang may trabaho. Amen? Kung itatakwil tayo ng ating mga pamilya, all the more na magsilbi tayo sa Panginoon. Why? The promise of the Lord is, sabi niya, for theirs is the kingdom of heaven. Sa ating nakalaan ang kaharian ng langit. But of course, we do not hate those who hate us. Kung people hate us and are persecuting us, ang gagawin natin, we pray for them. Dahil yan po ang bilin ng Panginoon. Kung may umaaway sa atin, kung may nagtatakwil sa atin, let us pray for them to understand that serving the Lord is a great privilege. Amen? And you know, God is God can mend broken relationship. Huwag kayong matakot kung itakwil kayo or isina na kayo, agserbi kayo, you know, maybe in a short time, only for you to be tested also, para ikaw din ay mapatatag sa iyong paglilingkod. Maaaring pa yung tulutan ng Panginoon that people will separate from you, that your husband will separate from you, but God can mend broken relationship. When you have proven yourself to God, na talagang magpapatuloy ka kahit ganun pa ang gawin ng tao sa iyo, God can bring your family back to you. Na mayroong kaligtasan na na-realize nila na hindi ka nasira o hindi ka napariwara sa iyong paglilingkod at pagpapagamit sa ating Panginoon. So hintayin lang natin, God is in the process of molding us. God is in the business of saving your family. At kung papalintulutan ng Panginoon na at one point ay medyo parang magkagulo ba na talagang totohanin na ihiwalay ka o itakwil ka, hayaan mo lang na pagdaanan mo ang sitwasyon na yan. One day, one time, the Lord will fix everything para maging testimony sa buhay mo.
Amen? Kasi alam nyo, kung na-experience ko kasi, kaya alam ko na talagang totoo ang salita ng Diyos. Dahil sa hindi ako nakiayon sa isang gawain na gawain tradisyon ng pagiging pagano, hindi ako nakiayon, hindi nila ako pinansin sa aking pamilya. Hindi nila ako kinausap for 6 months. Masakit sa kalooban kasi tao pa naman tayo. Kahit kami na nagbabahagi ng salita ng Panginoon, tao pa rin kami, nasasaktan din kami kung may nagtatakwil sa amin. Pero dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na panindigan ang kanyang salita, and so be it, tinuloy ko ang pagsisilbi hanggang sila din mismo ang nagsabi na, oh, anak, kumusta ka na dyan? Pero nung una, hindi talaga, wala akong nare-receive. Talagang totally na itinigil nila ang communication nila sa akin. But I praise the Lord, totoo ang sinabi ng Panginoon. God can mend broken relationship in favor of you because of your service to Him. Kaya huwag kayong matakot. Amen? Huwag kayong matakot na ma-reject, huwag kayong matakot na maitakwil, huwag kayong matakot na layuan ng mga mahal niyo sa buhay. Hayaan niyo, maglingkod lang kayo. Time will come. The Lord will bring them back to you, and then magiging testimony pa. Nakita nila kung ano ang pagbabago at yung kung ano ang benepisyo ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Okay, so last but not the least, yung last two verses natin. And God blesses you when you are mocked and persecuted and lied about because you are my followers. Oh, talagang pagdadaanan natin na tayo po ay ma-persecute, pagtatawanan tayo ng mga tao. Alam niyo, nung una akong nanampalataya sa Panginoon, hawak ko lang yung gitara kasi ako ang tagahawak. Habang maglalakad kami papuntang outreach, yan yung mga tambay doon sa amin, nandun sila lahat sa waiting shed, tapos kung dadaan kami, oh, this is the day. Huwag ka nang kantada. Yung pang-asar ba? Kapag dadaan na kami, tapos biglang tatayo silang lahat, this is the day. Talagang nang iinis sila. Pagkakawalan ka talaga. Pero hayaan mo na. Sige lang, okay lang. Di ba? May kantang ganon. Kahit pagdawanan ka, sige lang, okay lang. Patuloy kang magsilbi sa ating Panginoon. Kahit magalit pa sila, kahit pa gagawa sila ng kwento para ikaw ay masira at mapahiya, hayaan mo lang. Kasi sabi niya, because you are my followers, you will go through such things really. Bakit? Si Jesus kasi, siya ang model ng ating buhay. At si Jesus din, pero si Jesus dinuraan nila. So far naman, wala pang naduraan sa atin dahil sa ating pagsisilbi. Hinampas-hampas nila si Jesus, sinaktan nila, ininsulto, pinagsabihan ng mga masasama. At they have beaten Him. Nilagyan pa ng koronang tinig. Hindi pa natin yun napagdaanan. Ang sa atin lang mga salita pa lang. Ano? Mga salita pa lang ang na-experience natin. Pero dahil kayo ay mga alagad ko, kung ano ang sinabi ko, yun din ang sasabihin ninyo. Pero ano ang sabi niya? Hayaan ninyong pagdaanan ninyo ito. At ang pagpapala ng Diyos ay mapapasa inyo. Ano ang sabi niya sa last verse natin? Verse 12? Be happy about it. Hallelujah. If you are persecuted, if you are hated, if you are lied about and being accused falsely, be happy about it. No agserserbi ka kani Apo Dios ket adto ti mangdadaol ken ka agragsak ka kunana. Amen. Be happy about it. Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted too. Yung pinagdadaanan mo ng persecution ngayon dahil sa iyong paglilingkod sa Panginoon, tandaan na, laglagi po, isipin mo, yung mga naunang mga alagad ng Diyos, pinagdaanan din nila yan. So lahat po tayo ay dumadaan sa mga persecution, pero kung dahil sa paglilingkod mo ang dahilan kung bakit ikaw ay napapersecute or bakit ikaw ay napapagalitan or dahil kung bakit ka kinamumuhian ng mga tao o nire-reject ng mga tao, be very glad. Be happy about it because your reward is in heaven. Pero may dalawang klase ng suffering dito sa mundo. Suffering because of your service to the Lord. Yan ang sinasabi ng Panginoon na will be rewarded.
Pero if your suffering is because of your own doing, dahil sinungaling ka, tapos ayan, inaway-away ka dahil sa mga pinagchichismis mo na hindi totoo. Ay, tapos sasabihin mo, ay, grabe ang persecution ko, Pastor. Ang dami-dami mo maaway sa akin, pati sa Facebook, inaaway ako. Ay, kasi naman pala, inisram mo naman pala kasi sila. So, hindi yan ang nakakalugod sa ating Panginoon. That one is not rewarded. It will be actually my consequence yan. Kung mangluloko tayo o gagawa tayo ng mali sa ating kapwa, ay ang Panginoon po ang siyang magpapalugin tayo ng ating Panginoon. Amen? So, kung ikaw ay nagsisilbi at nagsasuffer ka, praise the Lord for that. Kung ikaw naman ay nagsasuffer dahil sa sarili mong kagagawan, repent. Amen? Yan. Okay? So, yan po ang mga sinabi lang sa ating Panginoon na mga pinagpala. Kaya, kung yan ay pinagpapala ng Panginoon yung pinag-aralan natin na yun, di gawin natin, di ba? We are here because of the move of God in our life. Gusto natin na makamtan yung pagpapala ng Panginoon. So sabi niya, di ba, inisa-isa natin. So kung gusto natin ng pagpapala ng Panginoon, gawin natin yung mga sinabi ng Panginoon. Kagaya na, be humble. Let us acknowledge God that we need God. Be pure in heart. Maging po sila ang ating mga puso. At be glad even in persecution and suffering. Amen? Hallelujah. So yun lang ang ating aral sa hapong ito. At sana po meron akong naibahagi na konting kaalaman. At sana po lumalim pa at lumawak ang ating pangunawa sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So God bless everyone. And before I go back to the MC, let us bow down in prayer. Yes, Lord, thank you so much for your words, O God, na nagpaalala muli sa amin kung ano po ang pagpapala kung paano mo po kami pagpapalain. Thank you for teaching us, O God. Thank you, Lord, for calling us your children, and thank you for showing us who you are in our lives, O God, through your words. And Father, help us then to do your will. Help us to be pure before you and to be humble, to be teachable, O God, para po sa ganon. Maging instrumento po kami, Panginoon, para maiparagana po ang kabutihan mo sa ibang tao, Panginoon. Thank you, Lord, for your people na nakinig. Pagpalain mo po sila sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. Thank you. This is our prayer. In Jesus' name. Amen and amen.